Nanay dito, Nanay Ched, marami tayong mga nanay dito tinatawag, Nanay Letty, okay? Ay meron tayong tatawagin sa ating istorya ngayon na Nanay Salome. At ito si Nanay Salome na to, mga kapatid ko, ay hindi siya basta-basta basta naging nanay lang, sapagkat makikita natin, siya po ay hindi lamang nandoon sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay nagbubuhat ng krus at naipako. Actually, mga kapatid ko, isa din po siya doon sa mga babae na pumunta pagkatapos inibing ng ating Panginoong Hesus kinabukasan ng umaga. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos, in Mark chapter 16 verse 1, when the Sabbath was over, Mary Magdalene, ito na naman silang tatlo na naman, Mary the mother of James and Salome, siguro magkukumara itong tatlong ito. Siguro BFF sila. Okay? Hindi nagkahiwalay. Ewan ko, siguro magdamag sila, nag-iiyak, sama-sama sila sa isang bubong. Naniniwala ako na talaga namang gano'n na lamang ang kanilang fellowship. Okay, nandiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Okay, kaya masarap, alam ninyo, ang ka-fellowship nyo, mga Kristiyano. Okay, kasi parati kayong magkasama sa anong bagay, at lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, isa ninyong kaisipan eh. Kaya may advice ko sa inyo, lalo na kayong mga nanay, ang humanap ka ng barkadang Kristiyano. Amen. Andyan ba kayo? Okay? Hindi ko naman sinasabing layuan niyo na, yung kaibigan ninyo na hindi mananampalataya, pero when you are having difficulties in life, look for Christian mothers. Sapagkat malaki ang maitutulong nila, ma-encourage ka nila, kahit hindi sila nagsasalita. Why? Because you can see how they handle their own problems as a mother. Tingnan po natin ito. Well, obviously, puro sila mga babae. At nag-usap-usap sila, obviously, sabi nilang gano'n, o sige, magsipaghanda na tayo. At pupunta tayo sa libingan ng ating Panginoong Hesus. Nagdala sila ng mga gamit. Okay? Nagdala sila ng mga bagay-bagay na pwede nilang ibuhos at ipanlinis dun sa nicho at sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. So they bought spices. Bumili sila at nagdala. Ibig sabihin ng both spices, so that they might go to anoint Jesus' body. Okay? Malinaw po yung storya. Naintindihan na natin ngayon na ang nanay ng dalawang ito ay si Nanay Salome. Napag-uusapan na natin si Nanay Salome. Ngayon naunawaan na natin siya. Since pinag-uusapan po natin, pamagat na mensahe ko, ay portrait of a Christian mother. Okay? Ito ang portrait ng isang Christian mother, si Nanay Salome. Siya ang titingnan natin ngayon. Sinasabi ko po sa inyo, hindi po siya perfecto. Marami siya ring makikita nating mga butas sa pagiging ina. Pero ito po ay typical lamang sa isang ina na nagmamahal ng lubos sa kanyang anak. Okay? Unang bagay na nakita ko po rito, that this mother is a mother of great faith. She was a mother of great faith. Bakit ko po nasabi she was a mother of great faith? Tingnan po natin mga kapatid ko, obviously, itong si Nanay Salome ay, malaki ang pananampalataya niya sa ating Panginoong Hesus. Bakit po? Di ba? Katulad ng binasa natin kanina, siya po ay talaga naman walang kaabog-abog, okay? Na pumasok sa harapan ng ating Panginoong Hesus. At the same time, ano pong ginawa po niya kagad? Ang ginawa po niya doon is, she knelt down. Okay? Alam niya ang gagawin. Alam niya, her posture shows that this woman, this Nanay Salome, has great faith on Jesus Christ. Tingnan po niyo sabi ng salita ng Diyos, and then the mother of Zebedee's son came to Jesus with her sons, and kneeling down, she asked a favor of him. Kita po ninyo, alam niya ang gagawin, at alam niya na si Jesus Christ ay Diyos. Her posture shows that she has faith in Jesus, but His words also shows greater faith. Bakit? Ang sabi niya, Lord, ang prayer ko po, Panginoon, ang request ko sana, gusto sana humingi ng favor sa iyo. Ano yun? Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nanay Salome, ano yun? Okay? Alam po ninyo, napansin ko rito, Jesus like her. Gusto siya ni Jesus. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ito yung panahon ng ating Panginoong Hesus nagpapahinga. Ito yung panahon na kung saan si Jesus Christ hindi naglalakad. Siya po ay nandoon sa pahinga, nagpapahinga din ang buong
ang buong mga kasama niya, itong 12 alagad niya. Papahinga siya rito. But God, Jesus Christ gave him a special, alam niyo yung special time, na kahit nagpapahinga siya, alam po ninyo, syempre, hindi naman kagad-kagad magbabarge in sa bahay yan, tinutuluyan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman ganun yan. O kaya naman, kahit nasa ilalim lang sila ng puno at nagpapahinga, hindi naman basta-basta, lumapit muna syempre muna yung dalawang magkapatid. Sabihin, Lord, pwede po bang makausap kayo? Kasi nandito po yung nanay namin. Pwede po bang makausap daw po kayo? And obviously, pinagbigyan siya ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, si Nanay Isa, diba? Sige. Okay, kilala siya ng ating Panginoong Jesucristo eh. Obviously. And obviously, nakita natin dito, gusto siya ni Jesus. Okay? And kinausap siya, at ang pagkakausap rito, hindi isang tanong. Nakipag-usap pa si Jesus Christ sa kanya. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, yes, ano bang gusto, bakit ngayon na pa rito, Nanay Salome? Ano po bang gusto ninyo? Gusto ko sana na she knelt down, for she knows si Jesus Christ po is the Son of God. And second, makikita po ninyo sa kanyang request na sabi niya, Panginoon, gusto ko kung ikaw ay nandoon na sa iyong trono. So, kaya sinabi ko po sa inyo na siya ay mayroong pananampalataya eh. Kasi alam niya na si Jesus Christ ay hindi lang tao. Alam niya si Jesus Christ ay may throne. Alam niya may kingdoms si Jesus Christ. At alam niya si Jesus Christ is something supernatural. Someone supernatural. At nakita po natin dito sa kanyang salita na, Lord, ang gusto ko sana na sa iyong trono, ang nakaupo doon yung aking anak sa kaliwa, yung isa sa kanan. Okay? Yun ang prayer, yun ang petition niya, yun ang request niya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? And makikita natin dito, ang ating Panginoong Jesucristo ay sumabay pa. Sabi niya, Nanay Salome, alam niyo ba yung pinagsasasabi niyo? Sabi niya, you don't know what you're asking. Sabi niya gano'n. Ito mo yung si Ask. Sabi niya gano'n, Grant, sabi niya, you don't know what you are asking, Nanay Salome. Okay? So makikita po natin dito, obviously si Jesus Christ talaga nakikipag-converse kay Nanay Salome. Kaya nga sabi ko, kasi wala akong nakitang mga nanay sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo maliban kay Mama Mary na talagang binigyan niya ng panahon para makipag-converse na kagaya nito. Because Jesus Christ was a man on a mission. Okay? Pero, tsaka, bukod doon, tandaan natin ang ating Panginoong Jesucristo ay 100% man. Kaya kung napapagod ka, kung puyat ka, nahihirapan ka, ganun din ang ating Panginoong Jesucristo. Ayaw nga natin minsan na tayo ay naaabala sa panahon na tayo po'y pagod na pagod. But listen, Jesus Christ, okay, gave time for this Nanay Salome. At nung siya po ay, nagsalita po ng ganon, obviously talagang alam na alam niya. Hindi po niya sinabi rito na, pwede ba kung ikaw ay totoong may kaharian, at kung totoong ikaw ay Diyos, pwede bang ilagay ninyo yung aking anak sa iyong trono, sa iyong isa sa kaliwa, isa sa kanan? Hindi po ganun ang kanya salita eh. She was so sure, affirmative, and direct to the point. Lord, tingnan po ninyo, sabi niya, grant one of these two sons of mine, that they may sit, one in the right, one in the left. So affirmative. Alam niyan si Jesus Christ ay Diyos. Amen? Kaya makikita po natin dito, obviously sa kanyang mga salita pa lamang at sa kanyang posture, he has great faith on Jesus Christ. She knows na siya po ay talagang mayroong